Hello guys, welcome to my channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong content. So pagbigyan lang natin yung request ni Dilo DPRM. Sabi niya dito pa content daw kung ano daw ang playing style at gaano kalakas ang Wizard during the Sage War. So subukan na natin. Ngayon nandito tayo sa ating video na makikita natin bago mag Sage War nagkakaroon agad ng laban, no? So nagkaroon kasi ng parang altercation between this guild sa Guardian at sa Exile. Tapos lalo na lumala na ng lumala. Anyway, itong mga players na to ay parang friendly game lang naman, pero madalas kasi talaga ay may alitan sa mga bawat members. Pero masaya ito, no, dahil nga sila ay yung ibig sabihin nun, ang server namin ay healthy at active din. Marami na rin kasing nag-quit sa amin, pero during the merge of servers ng 143 at saka 144, nadagdagan yung mga players. So nagkaroon talaga ng subukan ng lakas dito. So kayo pagpa-level lang kayo na magpa-level, kasi kapag nag-merge naman, kunwari nabawasan na yung server namin or yung server nyo, unti na lang kayo, magpalakas lang kayo kasi magkakaroon pa rin ng merge server yan. So, yung mga ibang mga servers na mga players na naglalaro doon, makakasama nyo sila. Unfortunately, itong mga server na kasama kasi natin, malalakas kasi sila. Kasi kami ay 144. Yung ka-merge namin 143. Kaya na-dominate kaming mga 144 dito. Pero magpapalakas lang tayo para makahabol tayo sa level nila. Sa level kasi natin parang rank 20 tayo or rank 19. Pero sa BP or sa battle points, nasa rank ano tayo, rank 9, rank 10 na doon naglalaro yung sa atin. So dito, kung mapapansin nyo, magpaalaga kayo sa buffer para mabilis yung ranking nyo sa killings, no? Tayo ay rank 5 dito. Usually kasi naglalaro tayo sa rank 3, 4, tapos minsan pupunta tayo sa 5. So ngayon kasi medyo na-delay tayo ng konti, no, kasi nag-video tayo, pero habulin natin yan. Medyo malakas kasi talaga ang guild ng Exile dito, guys. Kahit na medyo marami na kami kung nakikita nyo, pero kapag nagsama-sama yan, mas marami sila. Tapos maraming malakas sa kanila, parang 6 ata ang mas malakas sa akin dito na mga players. Kasi yung mga tatlong nauna sa akin is puro buffer doon sa BP ranking. So kung mapapansin nyo, medyo nado-dominate pa namin dito yung laban. Tapos yung character natin medyo malambot dahil nga ang ginagamit natin yung demon na infinite, tapos attack tayo dito, hindi yung shield natin. Hindi tayo gumagamit ng reduct na shield para mabilis tayo makahabol doon sa points, sa ranking points natin dito, kasi yun yung gusto natin dahil gusto natin makuha yung killing kings dito. Pero kahit nung nagsimula yung merge ng server, hindi pa natin siya nakukuha. Lagi lang tayong rank 2 tsaka 3 dahil may mas malakas sa atin dito, si Juliet, si Mimbi at tsaka yung mga sila Polar. Ang lalakas nila kumuha ng points, at syempre mas malalakas sa akin yun dahil level 500 plus na sila. Tayo ay 480 plus pa lang tayo. At ginogol natin bago matapos yung bear months ay masuot na natin yung ating T12 na set para makapagpa-level na rin tayo sa level 500 map at makapag-farm na rin tayo doon. Alam nyo, ang kinagandahan kasi talaga ng Wizard, guys, during the Sage War, ang bilis niya kumuha ng points kasi nag-BK at saka nag-DL na tayo. So para sa akin, mas magandang kumuha ng points itong Sage War, no? So kapag mga task kayo kumuha ng points, mas mataas ang bigay sa inyo ng mga rewards sa Sage War at saka sa Cross Sage War. At the same time, syempre medyo mas makikilala yung pangalan nyo. Hindi naman natin habol yun, yung makikilala ang pangalan, dahil yung iba naman dito ay kakilala na natin. Ang habol kasi talaga natin dito ay makapatay ng mga character, kasi marami ng tanke sa amin or yung tank, pero wala sa aming masyadong bumabawas. So ito character natin, yun ang pinaka-purpose niya, yung Wizard, na makapag inflict ng damage doon sa mga players
na medyo makukunat. Kasi yung kabilang guild, no, yung Exile, marami silang tank, tas may mga buffer na sila. Dati kasi yung Supreme, yung guild ko dati, walang buffer doon. Doon napakarami na nilang buffer. So kayo magpaalaga lang kayo sa mga buffers nyo during Sage War, kasi nga malambot yung character natin, yung Wizard. Tapos ang ganda pa, no, nag-i-enjoy ako dito sa Wizard talaga guys, dahil nga kapag tayo ay nakikipaglaro, nakikipag-PVP, nakikipag-farm at sa Sage War, hindi tayo namamatay agad. Tapos makikita nyo, nakakapatay tayo na nakakapatay. So nakikita nila doon sa mail kapag namatay tayo, di ba nakikita ko sino pumatay sa atin. So nakikita nila doon na si Basha 91 yung pumatay sa kanila. No, nakaka-fulfill lang ng feeling na makikilala ka nila sa ganon na wow, ang lakas pala ng character na to. Lakas ng character niya, lakas damage. Pero kasi kapag BK ka, tsaka DL ka, yung DL medyo maganda rin kumuha ng points yun. Yung BK kasi talagang ang hirap dahil nga tank lang siya. Nung DK ako, papasok pa lang ako dito, ako na agad na binabanatan, namamatay agad ako, hindi ko masyadong ma-enjoy. Pero kung gusto niyo ng PVP, ay mas maganda ang DK. Wala akong masabi doon. Kahit ako na Wizard, ayaw kong labanan yung DK kahit na medyo low level yung DK, dahil nga alam kong matatalo ako doon. Pero kapag yung medyo mas maganda yung set ko doon sa DK, talagang kakainin ng Wizard. Pero kung PVP talaga, wala talagang binatbat. One-on-one na ang Wizard dito sa mga DK, lalo kapag matataas na ang level. Kasi noon dati, kung na-experience nyo pa lang kayo, yung mga bagong nanonood at naglalaro nitong MU Monarch, BK kayo, tapos ka-level nyo yung Wizard, talagang kakainin kayo ng Wizard kung kayo ay low level pa lang. Pero pag higher level na kayo, parang pag nag-range na kayo sa 400, kahit na mas mataas sa inyo yung Wizard ng 10-20 levels, tatalunin nyo talaga, mapapatay nyo yung Wizard. Dahil nga sa reflect, at the same time dahil makunat nga kayo, dahil nga ang lakas bumawas ng combo ng Wizard, ng DK, at the same time ang lakas ng kanilang mga reflect dahil ang taas ng buhay nila. So dito, kung makikita nyo sa ating video sa Sage War, bihira lang tayong mamatay dito dahil nga lagi tayong nasa likod. So more on damage tayo, so mabilis tayong nakaka-push, mabilis tayong nakakapatay ng mga players dito. Yun nga lang, dahil nga kung mapapansin nyo, lagi kaming kapag nagsasamon yung mga kasama ko dito, kasi elite lang tayo dito, hindi tayo battle master kahit na mas mataas yung level natin sa iba. Dahil nga tayo ay from Supreme, lumipat tayo sa Guardian. Ito yung dati naming kalaban, no? Pero kasi dahil mas loyal ako sa server ko na 144, yung Supreme na dati naming guild lumipat sa mga Exile. Hindi tayo doon lumipat sa Exile dahil ang dami nila masyado. So gusto nating ma-enjoy yung laro at maging balance yung laro, lumipat tayo doon sa mga mahinang guild. Okay, doon sa Guardian. So gusto natin palakasin itong guild na to at talunin naman itong Exile para magkaroon naman tayo ng challenge. So makikita nyo, nag-summon kami, yung battle master namin o yung aming leader, pero naubos agad kami. Okay, yun ang ginagol namin, madagdagan kami ng members. Pero kung gusto nyo lang ng laro-laro, yan, enjoy nyo, mag-wizard kayo, maganda ang wizard talaga. Ma-enjoy nyo yung wizard, guys. So, ganyan lang ang playing style ng wizard, guys, no? Kita nyo yan, nadurog agad ako. Yan, kita nyo? Ang lakas kasi ng mga members nila din. Pero kung one-on-one yan, may mga nakalaban na ako dito, one-on-one sa Exile. Ang hindi ko talaga matalo sa kanila, yung kanilang leader. Yung 524 level na, si Rigor. No? Shoutout sa'yo, Boss Rigor. Kung ikaw ay nanonood, ikaw ang pinakamalakas sa server namin. So, ikaw rin ang pinakamalakas mambully. Anyway, medyo hindi naman ako pinipikay ni Rigor. Yung ibang mga guildmates ko lang ang pinipikay niya. Tapos medyo friends naman kami ng Exile dahil hindi naman tayo na yung masyado nakikipag-PK. Minsan lang kapag bad trip pag nabasag yung mga items natin. Pero good terms naman kami ng mga Exile. Gusto lang natin silang talunin dahil masyado silang malakas.
Gusto lang natin challenge ang sarili natin. So, ganyan kaganda sa server namin sa 144143. Hindi ko na alam kung anong itatawag, kung server 144 ba or server 143. Dahil nga nag-merge na. No? So, ganyan kasi ang dami ng mga players, ang dami na naglalaro. Dati halos makakalakad ka dito dire-diretso kapag Sage War. Ngayon, onting lakad mo lang may bakbakan agad, no? So, magpa-level lang kayo kasi susunod, sooner or later, next year, anong mga months dyan, mag-merge na ulit, tapos makakasama nyo na yung mga malalakas na servers, lalo sa ibang mga server, kasi nakasama namin yung mga 137 tsaka 139, ang lalakas nila, hindi namin matalo talaga. Yung iba mga magpa 550 na eh. So tayo 485 pa lang tayo dito, guys. Tapos kaya ako na rin kinontent itong Sage War ng Wizard, kasi baka magpalit tayo ng Grow Lancer. No, nagpapa-level lang tayo ng hanggang 500 siguro, tapos maglulot tayo ng mga item or mag-iipon tayo ng mga items ng Grow Lancer para may maisuot na tayo kapag tayo ay nag-change class. Tapos hindi mo tayo mag-change class agad-agad pag lumabas siya, kasi parang bukas na siya lalabas, no, December 14 or December 15 siya lalabas. No, kapag lumabas kasi siya, gusto ko munang tignan yung mga unang mag-change class, kasi may mga mag-change class na sa atin na nagsabi na yung mga matataas sa si Mindy yon na mag-change class na daw siya dahil nga gusto niya daw ng Lancer. Ayaw niya na ng Wizard, nagsawa siguro siya sa Wizard. So dahil doon, titignan muna natin kung gaano ba kalakas ang Grow Lancer dito sa MU Monarch, kasi sa ibang MU malakas ang Grow Lancer, kaya niyang talunin ang DK at ang DL. Ang Wizard kasi hirap na hirap sa DK. Sa DL medyo nakakasabay siya. Pero in terms of farming talaga, malakas ang mga Wizard. Wala akong masabi doon. Sa kanila ang farming, ang Wizard. At the same time yung, syempre sa killings. Pero pagdating sa PvP, medyo dihado tayo dito sa mga DK at saka sa DL. Pero nakakasabay naman sila. Pero wag nyo nang subukan talaga na hamunin ang mga DK dahil nga sa kanila ang farming. Yung DK kasi hindi sa kanila ang farming, dahil mahirap na hirap silang mag-farm. Nung DK ako pero ewan ko lang sa mga ibang DK kung kaya nilang mag-farm na mabilis. Para sa akin kasi mas mabilis ang Wizard compare sa DL at saka sa DK in terms of farming. Pero kung dito sa mga laban-laban lang ay talaga panalo ang BK. Pero hindi mo ma-enjoy yung yung Sage War pag DK ka. Ako hindi ko ma-enjoy kasi nga patay agad ako eh. Guardian na ako na ibig sabihin yung makunat na type ng Master Talent. Tapos may shield pa tayo, tapos naka-Infinite Angel pa tayo. Oo, malakas tayo, matigas yung character natin nung panahon na yon, nung DK tayo. Pero hirap na hirap tayong ma-enjoy yun dahil nga hindi tayo makapatay. Mga ilang minutes pa lang pagka pumasok ako doon, seconds pa nga lang ang daming bumabanat sa atin. Tapos syempre pag namatay na tayo, ang bumabanat doon naman yung ating mga killer, no, yung nasa Supreme tayo. Tapos wala pa masyadong tangke nung sa Supreme namin, halos ako lang nun, tapos yung 3 BK sa amin. So yun lang yung tumatank sa kanila, kaya hindi tayo makapagpalit ng class during that time. Pero ngayon dito sa ating guild, mas kailangan talaga nila ng damage input sa Sage War. Tapos nakaka-enjoy din ang Wizard, no, kasi puruin mo, ganyan ka lang, nakatayo ka, tapos attack ka lang ng attack, marami kang tinatamaan, marami kang napapatay, basta kailangan mo lang dumistansya kasi nga malambot tayo. So kailangan mong gamitin lagi yung tele mo, wag kang magte-tele sa kalaban, dahil pagka nag-tele ka sa kalaban, upos talaga ang buhay mo, pati ang ST mo. So ganyan lang ang playing style ng ating Wizard. Ngayon medyo nakakahabol na kami, napatay na namin yung mga towers nila tsaka yung Cytel nila. So kung mabot ka sa video na ito, guys, no, please consider like and subscribe. Baka siguro konti lang ang viewers natin dito sa Sage War ng ating character kasi wala naman masyado mapupulot dito wala kang masyado mapupulot na knowledge. Gusto ko lang siyang i-video talaga kasi
pag nagpalit na tayo ng Grow Lancer, wala na tayong chance na magkaroon ng ganitong video kasi nga syempre grow Lancer na tayo. So gagawin natin siya. So within 10 minutes or 15 minutes na nabasag na natin yung kalahati ng kanilang towers. So susunod na yan yung ibang mga towers na kung kaya namin makuha itong kanilang throne, no. Kasi marami kasi malalakas din sa Exile talaga. At the same time, outnumbered kami, no, dahil nga marami silang members. Kami konti lang kami. Konti pa yan sa lagay na yan, ha. Mas marami kasi sila. Marami kami, pero mas marami sila talaga. Kaya kapag nag-guild summon, talagang nauubos kami kapag nakapesto yung mga exile. Pero kapag mas marami siguro kami dito, kaya namin silang talunin. Kasi rank 1 at saka 3, 4 ay nasa Guardian sa amin, nasa battle points. Tapos rank 10 tayo dito. Tapos yung rank 6 namin, parang buffer yon. Yung rank 5 exile, rank 2 exile. So ibig sabihin nun, mas malakas sa battle points ang Guardian. Yun nga lang, dahil nga konti lang kami, medyo talo tayo dito, na medyo dihado tayo sa Sage War. So gumagawa tayo ng paraan kung paano tayo makakahabol sa exile na magpapalakas. Syempre at the same time, yung ating mga strategy para matalon, makuha natin yung throne dito. Sayang din kasi yung 50 Jazz, no? So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo at sana nakita nyo kung gaano kalakas yung Wizard sa ating Sage War at sa Cross Sage War sa susunod. Pero baka hindi na natin yun i-content yung Cross Sage War dahil medyo mahaba, tapos ang lag, tapos ang daming mga players talaga doon. So hindi na natin yung i-content, dito lang i-content natin. So yun lang, and have a good day, bye bye.